Ngayon pong nakasalang na sa Kongreso ang pagbusisi sa pambansang budget para sa 2026. Tiniyak ng komiteng sumusuri rito na wala raw ilalaang pondo para sa flood control sa mga lugar na hindi naman bahain. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi nila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na Barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa national budget sa 2026. Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuuing 2026 budget, hindi nalalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain, kahit paraw itulak ito sa Kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. Ugat-an niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng congressman yan. Hindi po ba? Ang nag-duplicate po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse that, pera ito ni Congressman so-and-so, pera ni Senator so-and-so. Kaya, ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director. Pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimula na ang investigasyon sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin ding pagsisiyasat ang Tri-Committee o tatlong komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestyon ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, huwag Kongreso ang mag-imbestiga kundi Ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Senator J.V. Ejercito. Napagbibintangan po ang dalawang kamara pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.